Boss Lee. Dahil mataas ang tingin nyo sa akin, hindi ko sasayangin ang tiwala nyo. Ang order nyo, tinatanggap ko na. Hello, sino to? Zhou Chen. Ang kapal ng mukha mong magtanong kung sino to. Isang taon kitang sa inyo playa ng gamit, may utang kang 800,000 sa akin. Ngayon, ang lakas ng loob mong patayin ang telepono at hindi sumagot. Sinasabi ko sa iyo, kung walang bayad sa loob ng 3 araw, magpapadala agad ako ng tao para putulin ang cable sa bulok mong minahan. Lao Zhang. Magsalita ka naman ng may konsensya. Ang pamilya Zhao ay nakipagtulungan sa inyo ng maraming taon. Kailan ba kami nagkautang sa inyo? Hindi ba 800,000 lang yan? Kapag nakapaglabas na ako ng ore, kahit 8 milyon pa, ibibigay ko sa iyo. Maglabas ng ore, Zhou Chen. Nasipa ba ng asno ang utak mo? Alam ng buong lungsod na gumuho ang minahan mo. Sino ang maglalakas loob na pumasok sa bulok mong Zhao mining area? Kung ayaw mong makulong, magbayad ka na agad. Kung hindi, magkikita tayo sa korte. Zhou Chen, ipinapalam ko lang sa'yo. Mula ngayon, lahat ng sasakyan na nakapangalan sa'yo, pati na yung bulok mong pick-up, bawal nang magpagasolina sa gasolinahan ko. May utang ka pa sa aking 280,000 para sa gas. Mas malaki pa sa kinikita ko. Kapag nakita pa kitang pumunta rito, ipapapulis kita at sasabihing nagnanakaw ka ng gas. Lumayas ka, mga mukhang pera. Lahat kayo, inaapi ako. Nung nasa rurok pa ng tagumpay ang pamilya Zhao, lahat kayo lumalapit. Ngayong may konting problema, nang iiwan kayo sa ere. Kapatid na Chen, si Kapitan Liu ito ng transport team. Kapitan Liu, anong ibig mong sabihin? Ilang taon na tayong magkaibigan, tapos ngayon hindi mo ako susuportahan. Zhou Chen, huwag mo na akong tawaging Kapitan Liu. Kani-kanina lang, si Boss Lee, ay kumausap sa akin. Tatanggapin ko ang mga order niya, pero ang mga order mo, kahit isang truck, hindi ko nakukunin. 30 pickup truck. Lahat yun, pull out na ngayon, kapatid na Chen. Tumawag kanina ang sekretarya ni Boss Zhang. Sabi niya, lahat ng pinirmahang kontrata noon ay void na. Mula naman kay Boss Lee, nagpadala rin sila ng formal na demand letter. Humihingi ng bayad para sa breach of contract, pati na rin ang kumpanya ng mga kagamitan sa konstruksyon. Lahat ng partnership, kanselado na. Lumayas kayo, mga walang kwentang tao na nang iiwan sa ere. Lahat kayo, inaapi ako. Inaapi ako ni Lin Wenhai. Inaapi ako ni Boss Lee. Ngayon, pati ba naman kayong mga gago? Ang lakas ng loob na tapakan ako. Wala na. Wala na ang lahat. Umalis na si Lin Wenhai. Wala na ang mga Manero sa minahan. Sarado na rin ang minahan. Ang lahat ng ito ay nagsimula nang mapilitang umalis si Lin Wenhai. Bakit ko ba kasi pinalayas si Lin Wenhai? May minahan ako. Nasa akin ang lahat dahil lang sa gusto kong makatipid sa dividendo. Humantong sa ganito. Walang kwentang anak. Tumayo ka dyan. Tingnan mo nga ang itsura mo ngayon. Para kang aso na nakahiga dyan at umiiyak. Ang reputasyon ng 3 henerasyon ng pamilya Zhao. Sinira mo na lahat. Tatay, nagkamali tayo. Hindi talaga natin dapat pinalayas si Lin Wenhai. Ngayon alam mo nang nagkamali ka. Huli na ang lahat. Noon, nakaya kong kontrolin. Ang tatay ni Lin Wenhai buong buhay niya. Isang hamak na Lin Wenhai lang. Hindi mo pa makontrol. Talagang kaiyahiya ka sa pamilya Zhao. Iyon, siya rin naman ang walang utang na loob. Kinupkop ng pamilya Zhao ang tatay niya. At kinupkop din siya. Ngayong nagsasarili na siya, isa siyang walang utang na loob. Tatay, ano pa bang magagawa natin? Tatay, mag-isip ka agad ng paraan. Sarado na ang minahan ngayon. Tumakas na ang mga manggagawa. Kinanselan na ng lahat ng kasosyo ang kontrata. Baon pa tayo sa utang. Ang pera sa account natin, hindi sapat pambayad. Paraan. Ano pa bang paraan ang naiisip mo? Sa edad kong ito, sasama pa ako sa iyo para mapahiya sa huling pagkakataon. Tatay, may paraan kayo, di ba? Alam kong hindi nyo hahayaang masira ng ganito ang pamilya Zhao. Lao Li, pasensya na sa abala. Walang isip itong anak ko. Ako na ang hihingi ng tawad kay Ming para sa kanya, Yung Gang. Ilang taon ka na ring hindi nakatuntong dito. Bakit? Bumagsak na ang minahan ng pamilya Zhao.
Pati ba naman ang reputasyon mo, bumagsak na rin. Tio Lee, Boss Lee, sana'y loakan nyo ang inyong pangunawa, huwag nyo na kaming patulan. Aksidente ang pagguho ng minahan. Pero ang pamilya Zhao, may iba pang ugat ng mineral. Zhao Chen. Itago mo nga yang masama mong mukha. Dahil sa'yo, nalugi ako ng ilang milyon. Hindi pa ako nakakaganti sa'yo. Kaya ako pumayag na makipagkita sa'yo ngayon. Ay dahil sa respeto sa tatay ko at kay Tio Zhao. Wala kang karapatang magsalita rito. Godong. Ano ba yung sinasabi mo? Ang tatay mo at ako ay may panghabang buhay na pagkakaibigan. Alang-alang sa akin at sa tatay mo. Bigyan mo ng pagkakataon ang pamilya Zhao. Alam kong itong walang isip na ito, ang nagpaantala sa order mo, at nagpalugi sa'yo ng malaki. Nandito ako ngayon. Hindi para makiusap na kalimutan ng utang, kundi para humingi ng tulong sa inyo, yung gang. Buong buhay tayong naging magkasosyo. Paano ko matitiis na makita kang bumagsak sa ganitong kalagayan, pero negosyo ay negosyo. Wala nang silbi ang minahan ng pamilya Zhao. Kahit gusto kitang tulungan, kailangan may paraan. Ito ang isa pang ugat ng mineral na natuklasan ng pamilya Zhao noon. Nasa kanlurang bahagi ng kasalukuyang minahan, kahit hindi pa ito malawakang minimina, malaki ang reserba nito. Gusto ko sanang makiusap kay Godong na mag-invest pa ng kaunti, o kaya, kahit gawing shares dito, ang mga naunang utang, para magkaroon kaming mag-ama ng pagkakataong makabawi. Nakita ko na ang ugat ng mineral na yan. Interlayer yan ng Carboniferous period. Napakababa ng kalidad. Ang gasto sa pagmimina ay 3 beses ng presyo sa merkado. Siguradong magandang minahan yan. Siguradong chismis lang ang narinig mo. Basta't maglabas kayo ng pera, sisiguraduhin kong imina ko yan. At ibabalik ko sa inyo pati tubo. Sa dami ng taon nating pagkakasosyo ng pamilya Zhao, hindi mo pa ba alam ang estilo ng pagtatrabaho ng pamilya Zhao? Kausapin mo nga si Godong. Bigyan mo pa ng isang pagkakataon ang pamilya Zhao, yung gang. Ilang dekada na tayong magkasosyo. Kilala ko ang pagkatao mo. Pero, sa negosyo, matagal na akong wala sa pamamahala ng kumpanya. Ang mga bagay sa kumpanya, ipinagkatiwala ko na ng buo kay Godong. Hindi na rin ako makikialam. Tio Lee. Ang tatay ko, halos buong buhay niya. Hindi pa siya nagpakababa ng ganito. Para magmakaawa. Ngayon, para sa akin. Tiniis niya ang lahat. Luluhod ako sa inyo. Nakikiusap ako, maawa kayo. Bigyan nyo kami ng isang pagkakataon. Tatanawin naming malaking utang na loob. Ang kabutihan nyo. Balang araw, susuklian namin ito ng higit pa. Zhao Chen, makinig kang mabuti. Akong si Lee Godong, sa pagnenegosyo. Hindi ako tumitingin sa minahan. Sa tao ako tumitingin. Huwag kang umasa sa mga nakatatanda, para makakuha ng simpatiya. Tatanungin kita. Kahit bigyan kita ng pagkakataon. Sa pagkakaalam ko, ang buong supply chain sa lungsod, kinansela na ang kontrata nyo. Anong karapatan mo pa, na magpatuloy sa pagmimina? Nagsitakas na ang mga tauhan mo, baon ka pa sa utang. Kagamitan, teknolohiya, wala kang kahit ano. Anong ipagmamalaki mo para makipagsosyo sa akin, Tio Zhao? Ang respeto ko sa inyo noon, ibinigay ko na ngayon. Pero kung kukonsintihin nyo pa, ang walang kwentang anak nyo na mag-ingay dito, pues, huwag nyo akong sisihin kung maging bastos ako. Godong, kahit paano, bisita natin si Tio Zhao mo. Maging magalang ka. Tatay, Tio Zhao, diretsuhin ko na kayo. Hindi sa ayaw ko kayong tulungan. Talagang hindi ko na kaya. Bago pa kayo dumating, nakipagkasundo na ako kay Lin Wenhai. Pumirma na kami ng kontrata. Pinal na ang desisyon ng kumpanya na makipagsosyo sa kanya. Wala na talaga akong magagawa para baguhin yun. Boss Lee, kayo, anong sinabi nyo? Nakipagsosyo na kayo kay Lin Wenhai. Nakipagsosyo. Paano nangyari yun? Paano naman kami? Yung gang. Ang dalawang pamilya natin. Ang tagal na nating magkaibigan. Bakit naman hindi ko kayo tutulungan? Pero may mga patakaran sa negosyo. Desisyon ito ng kumpanya. Wala rin akong magagawa. Kaya, Zhao Chen, Tio Zhao. Ayaw ko rin namang maging masyadong malupit. Kung wala na kayong ibang kailangan, makakaalis na kayo. Lin Wenhai. Siya na naman. Bakit palagi na lang siya? Tara na, huwag na tayong magpahiya rito. Gamit. Tatay, anong nangyayari rito? Bakit sila nandito? Tapos na ba tayo? Mga kasama, mualang-galang na po, pumunta kayo sa bahay ko.
May kailangan ba kayo? Mr. Zhou Chen, dahil ang kumpanya sa ilalim ng iyong pangalan ay may malaking utang. Nagsampa na ng kaso ang mga pinagkakautangan. Nagpasya ang korte na kumpiskahin ang villa sa ilalim ng iyong pangalan. I-freeze ang iyong mga bank account, mga sasakyan, at lahat ng ari-arian, hanggang sa matapos ang paglilitis ng kaso. Huwag, hindi pwedeng kumpiskahin ang sa amin. Hindi pwedeng i-freeze. Nagkakamali yata kayo, sir. Kumalma po kayo. Ginagawa lang namin ang aming tungkulin ayon sa batas. Mangyaring makipagtulungan. Huwag ninyong abalahin ang aming trabaho. Kung hindi ay, mapipilitan kaming gumamit ng puwersa ayon sa batas. Mga kasama, pagbigyan nyo naman kami. Talagang nahihirapan kami ngayon. Bigyan nyo pa kami ng kaunting oras. Gagawa kami ng paraan para makalakam ng pera, Mr. Zhou, naiintindihan namin ang inyong sitwasyon, ngunit ginagawa lang namin ang aming tungkulin ayon sa batas. Walang puwang para sa pakiusap, pakibuksan ang pinto, lahat ng ari-arian sa loob ng villa ay irerehistro para kumpiskahin. At magdidikit kami ng abiso ng pagkumpiska. Salamat sa inyong paghihirap. Ilang araw na tayong nagtatrabaho araw at gabi. Nagpuyat ng ganito katagal. Sa wakas ay hindi nasayang ang pagod natin. Tingnan ninyo ang mga mineral na ito. Mas maganda ang kalidad kaysa sa inaasahan natin. Sigurado na ang order natin ngayon. Wenhai, sinunod ko ang utos mo. Pinili ko ang pinakamagandang mineral sa batch na ito. Ginawang sample. At ipapadala sa Quality Inspection Center ni Boss Zhang sa tamang oras. Tio Chen, salamat sa paghihirap mo. Kampante ako kapag ikaw ang gumagawa nito. Kailangang maingat ang pagpili ng sample. Pumili mula sa iba't ibang anggulo, para siguraduhing makikita ang kalidad ng mineral. Ito ang susi para makuha ang pangmatagalang kooperasyon. Huwag kang mag-alala, Wenhai. Alam ko ang ginagawa ko. Sinisiguro ko na ang mga napili ko ay pawang mga nangungunang materyales. Isa. Boss Lin, Tio Chen, huwag kayong mag-alala. Sisiguraduhin kong maingat na. Dadalhin ang mga sample sa Quality Inspection Center. Hindi maantala ang inspection ni Boss Zhang. Siguradong walang magiging problema sa daan. Mag-ingat ka sa daan. Ang order na ito ay napakahalaga para sa minahan ng kuweba ng Heifeng. Kung papasa ito sa inspection at makukuha natin ang pangmatagalang kooperasyon, magkakaroon ng matatag na kita ang mga manero. Maaaring magpatuloy ang operasyon ng minahan. Kung hindi papasa sa inspection, ang paghihirap natin ng ilang araw ay masasayang lang. Wenhai, huwag masyadong magpakapagod sa minahan. Dapat palagi kang mag-ingat sa loob ng minahan. Huwag pilitin kung hindi kaya. Oo nga, Wenhai, araw-araw kang inaalala ni nanay. Sabi niya masyado kang nagpapagod, huwag lang puro trabaho. Nanay, mahal, alam kong nag-aalala kayo sa akin. Sigurado akong mag-iingat ako sa minahan. Nga pala, ngayon ipinadala ang sample ng ore para suriin. Kung papasa sa quality check, malamang matutuloy ang order. Pagdating ng araw na iyon, medyo gagana ang buhay natin. Talaga ba? Ang galing naman. Makakapagpahinga ka na rin ng kaunti. Hindi mo na kailangang magpuyat araw-araw sa trabaho. Hindi naman natin hinahangad ang sobrang yaman. Basta ligtas ka lang. Makauwi ka sa tamang oras araw-araw. At makakain tayo ng mainit na pagkain ng magkakasama. Boss Zhang, totoo po ba? Lagi po akong nag-aalala na baka ang ating or ay hindi umabot sa inyong pamantayan. Natatakot akong mabaygo ang inyong tiwala. Iyon ang pinakamahalagang batch ng orko. Pwede ba itong maging peke? Wenhai, sinasabi ko sa iyo, 3 beses kong tiningnan ang quality report. Lahat ng indicators ay lumampas sa pamantayan. Mas maganda kaysa sa mga naunang. Minahan ng kalidad ng ore. Talagang masaya ako para sa iyo. Boss Zhang, maraming salamat po sa patuloy na pagtitiwala ninyo sa akin. Kung wala po ang inyong suporta, hindi po ako maglalakas loob na gawin ito. Huwag po kayong mag-alala. Patuloy po naming babantayan ng mahigpit ang kalidad. Hindi po namin kayo bibigwin. Pinaihanda ko na sa assistant ko ang kontrata. Bukas ng 10:00 ng umaga, pumunta ka sa kumpanya ko para pumirma. Ang susunod na bayad ay ibibigay ko ayon sa napagkasunduan. Mag-a-advance ako ng isang bahagi, para mas gaman ang pakiramdam mo.
para mas madali kang makagalaw. Walang problema, Boss Zhang. Sige po, mauna na kayo sa ginagawa ninyo. Hindi ko na po kayo aabalahin. Bukas, pupunta kami sa tamang oras. Wenhai, anong nangyari? Anong sabi ni Boss Zhang? Mahal, nanay. Natuloy ang malaking order ni Boss Zhang. Ang ating or ay ganap na pumasa. Higit pa sa pamantayan. Bukas pipirma na tayo ng kontrata. Sabi ko na nga ba? Hindi masasayang ang paghihirap ninyo. Pero Wenhai, tingnan mo ang sarili mo. Mula nang hawakan mo ang kuweba ng Heifeng, dumami na ang puting buhok mo sa gilid. At madalas ka pang masugatan. Basta maganda ang resulta, hindi na sayang ang paghihirap na ito. Ang ating mahihirap na araw, sa wakas ay matatapos na rin. Kapag napirmahan na ang kontrata bukas, bibigyan ko ng bonus ang mga manggagawa, at magkakaroon na ng pera para sa operasyon ni nanay. Matandang lalaki, naririnig mo ba? Binuksan na ng langit ang kanyang mga mata. Ang ating pamilyang Lin, sa wakas ay hindi na aapakan ng iba. Sa ilalim ng kanilang mga paa, bantayan mo ang ating Wenhai mula sa langit. Bantayan mo siya na maging ligtas palagi, at maging maayos ang lahat. Naglabas na ng abiso ang korte. Kung hindi mababayaran sa loob ng 3 araw, isusubasta ang bahay. Araw-araw tumatawag ang mga supplier ng bangko para maningil. Hindi ko pwedeng panoorin na lang itong mangyari. Tatak, kailangan kong makahiram ng pera. Zhou Chen. Bakit ka nandito? Hindi ba't nasil na ang mga ari-arian mo? Ano pang ginagawa mo sa bahay ko? Kuya Leo. Wala na talaga akong ibang malapitan. Kaya nandito ako para humingi ng tulong sa inyo. Pwede ba? Pwede ba akong makahiram ng pera? Magkakasama tayong lumaki. Alam kong hindi niyo ako pababayaan. Umutang. Zhou Chen. Niloko mo ang mga kapatid mo. Pinilit mong maghukay sa minahan. Muntik pang may mamatay. Kaya mong gawin ang mga ganyang kawalang hiyaan. Lalo na kay Wenhai. Sa ating magkakapatid, siya ang pinakamalapit sa'yo. Tapos niloko mo pa siya. Wala kang kwentang tao. Kasalanan ko lahat yon. Kuya Leo, hindi ko na uulitin. Parang awa nyo na, tulungan nyo ako. Sino namang magpapautang sa'yo? Zhou Chen, prangkahan na tayo. Noon, si Wenhai sa'yo ay, ibinigay ang lahat-lahat. Alam ng lahat, magaling siya at maganda ang teknika. Ikaw. Trinaydor mo ang kapatid mo, kaya ka nandyan sa sitwasyon mo ngayon. Buti nga sa'yo. Buisit, patay na ba lahat ng tao sa minahan? Isang pasabog lang sa minahan yan, di ba? Walang may lakas ng loob na gumawa, kung papalpak ito. Ang Zhou mining area natin, magsasara na. Kuya Chen, ako na ang bahala sa pasabog na to. Talaga, Wenhai, ang galing mo talaga. Kung magtagumpay ito, ang pangmatagalang kontrata natin kay Boss Lee, may pag-asa na. Susunod ako. Pero, nasugatan ka sa pasabog noong 1 linggo. Ngayon, kaya mo ba itong tapusin? Kuya Chen. Hindi ko pwedeng panoorin na lang, na bumagsak ang kumpanya natin. Hindi ba't magkasosyo tayo? Para sa trabahong ito, itataya ko ang buhay ko para makakuha ng mineral para sa inyo. Kuya Chen, magtiwala kayo sa akin. Wala talaga akong kwenta. Ito, kasama. Huwag nyo yang kunin. Pamana yan ng pamilya Zhao. Hindi yan ari-arian ng kumpanya. Hindi yan kasama sa liquidation. Parang awa nyo na, iwan nyo yan. Mr. Zhao, Dab and Da, ang florang ito, ay nakalista na sa liquidation list. Kasama ito sa mga ari-ari ang isusubasta. Kailangang i-seal at isubasta ayon sa batas. Hindi pwedeng iwanan. Ginto sa ilalim ng lupa. Hindi pwede. Hindi pwedeng ilipat. Hindi ito pag-aari ng kumpanya. Ito ay pamana ng aking pamilyang Zhao. Walang kinalaman ito sa utang ng kumpanya. Ako. Ang aking pamana. Pamilyang Zhao. Tapos na ang lahat. Tatay. Gumising kayo. Huwag niyo akong takutin. Tulong, may tao ba dyan?
Nakikiusap ako sa inyo. Iligtas niyo ang tatay ko. Tatay, gising na kayo. Kamusta ang pakiramdam nyo? Walang hiya ka. Ang pamilyang Zhao. Dahil sa'yo. Nawala ang lahat. Tatay, patawad po. Kasalanan ko po ang lahat. Lahat ng ito ay kasalanan ko. Dapat na akong mamatay. Talagang dapat na akong mamatay. Wenhai, magtiwala ka sa doktor. Siguradong magiging matagumpay ang operasyon ni nanay. Oo. Nanay, sa wakas, nakuha ko rin ang pera para sa operasyon. Kailangang maging matagumpay ito. Doktor, kamusta po ang operasyon ng nanay ko? Naging matagumpay ang operasyon. Tuluyang natanggal ang tumor. Ayon sa biopsy, benign ito. Kailangan niyang magpahinga ng mabuti pagkatapos ng operasyon. Salamat po, doktor. Maraming salamat, mahal. Salamat sa pagod mo. Hindi ka man lang nakatulog sa buong biyahe natin. Hindi ako pagod, basta't ligtas si nanay. Sulit ang lahat ng hirap natin. Tingnan mo ang itsura ni nanay. Mas maayos na siya kaysa bago ang operasyon. Oo, sabi ng doktor, matagumpay ang operasyon. Ang malaking bato sa dibdib ko, sa wakas, nawala na rin. Mahal, bantayan mo muna si nanay. Bababa lang ako para bumili ng makakain. Para may laman ang tiyan natin. Sige, pumunta ka na. Zhao Chen. Lin Wenhai. Bakit ka nandito? Naging maayos ang operasyon ng nanay ko. Lumabas ako para magpahangin. Ikaw naman. Hindi ba't ang yabang mo kanina? Nagkamali ako. Wenhai, nabulag ako ng kasakiman. Hindi ako tao. Ang bait mo sa akin noon. Tapat mo akong tinuring na kapatid, pero ninakaw ko ang parte mo. Nagmakaawa kang pautangin kita. Wala akong konsensya. Sinabihan mo akong huwag piliting hukayin ang pangunahing ugat ng minahan. Pero hindi ako nakinig. Inakusahan pa kitang naiinggit sa akin. Wenhai, hindi ko dapat kinuha ang parte mo. Hindi ko dapat ikaw hiniya. At lalong hindi ko dapat binaliwala ang mga payo mo. Wala na akong natitira ngayon. Wala na ang bahay ko. Kahit matitirhan, wala na rin. Nakikiusap ako, tulungan mo ako. Zhao Chen. Tumayo ka at magsalita, hindi ako tatayo. Wenhai, patawarin mo ako, parang awa mo na. Kahit saktan o murahin mo ako, gagawin ko ang lahat. Wala na talaga akong ibang paraan. Tumayo ka dyan. Ayoko. Kung hindi ka papayag, hindi ako tatayo. Alam kong malambot ang puso mo. Sabay tayong lumaki. Ikaw ang pinakamabait sa lahat. Hindi mo ako pababayaang mamatay. Kahit magmakaawa ka, walang silbi. Zhao Chen. Minaliit mo ako noon. Dahil akala mo wala akong kwenta. Pero ang kalagayan mo ngayon, ikaw mismo ang gumawa niyan. Nung nakarating ang nanay ko sa ospital, at kailangan ng 600,000 para sa operasyon, ano ang sinabi mo? Sabi mo, kung walang pera, maghintay na lang mamatay. Bakit ka ngayon humihingi ng tulong sa akin? Ang Zhao Mining Area ay kumikita taon-taon, pero hindi mo man lang naisip ang mga sakripisyo ko. Tiningnan mo lang akong parang kasangkapan. Sa loob ng minahan, hinarap ko ang mga pagguho, naglinis ng mga pampasabog at nakalanghap ng lason. Ilang beses akong muntik mamatay. Ano bang ginagawa mo? Sa isang taon, halos hindi ka man lang pumasok sa minahan. Araw-araw kang nakaupo sa air-conditioned na kwarto. Naghihintay lang ng kita, di ba? Ginamit mo pa ang lahat ng paraan para maghanap ng taong maninira sa minahan. Binalaan na kita na huwag. Na huwag pilitin ang pangunahing ugat ng minahan. Naisip mo ba na mangyayari ito ngayon? Sinasabi ko sa iyo, dumating na ang karma mo. Gago ako noon. Wala akong kwentang tao. Lahat ng ito ay gawa mo rin. Huli na para magmakaawa ka sa akin. Mahal, bumili ako ng lugaw. Nanay, gising na po kayo. Wenhai, nanay, tapos na po ang operasyon. Sabi ng doktor, naging matagumpay daw. Hindi na po kayo maghihirap sa sakit. Nanay, mula ngayon, ang pamilya natin. Tapos na ang mga araw ng paghihirap. Kapag gumaling na po kayo, maglalakbay tayo. Titira tayo sa malaking bahay. Mga kapatid, itigil muna natin ang trabaho. May magandang balita ako sa inyo. Ang mga mineral natin sa kuweba ng Heifeng
ay pumasa na sa quality check, at nakipagkasundo na tayo kay Boss Zhang. Para sa isang long-term contract, ayos. Hindi lang yan. Ang unang down payment na 1.2 million ay pumasok na sa account natin. Makukuha nyo na ang bonus nyo ngayon. Ayos. Ang galing, sabi ko na nga ba. Kapag sumama tayo kay Wenhai, may kakainin tayo. Ang tuition ng anak ko sa kolehiyo. Sigurado na. Wenhai, ikaw ang tagapagligtas namin.